Naranasan niyo na bang pumunta sa isang lugar na hindi niyo pa kailanman napupuntahan? Bawat tanawin, bawat makikilala mo, bago sa'yo. Exciting. Pero hindi ka dapat pakampante dahil hindi mo alam kung ano ang dilim na nagtatago sa mga anino, lalo na pagkagat ng dilim. Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong kwento 2 o 3 beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Balita ko, uwi daw kayo sa probinsya. Saan mo na naman nabalitaan yan? Talaga, yung balita na yan may pakpakan oh. Dami kasing tsismosa sa paligid. Kanino mo naman nalaman yan? Kay Trisha, narinig ko lang yun ah. Grabe naman pagka-tsismosa na lintik na yun ah. Dapat bigyan siya ng award. Yung Best in Tsismosa awardee. Papayaan mo na. So, totoo nga, luluwas kayo ng probinsya? Oo, totoo yun. Pwede ba ako sumama? Sige na, sama mo na ako. Oo, yun ay kung pumayag si inay at si itay. Sana pumayag. Alam mo bang gusto kong maka-experience ng buhay sa probinsya, tapos gusto kong tumuklas sa mga halamang gamot na hindi pa natutuklasan ng siyensya. At ang pinakagusto ko, gusto kong malaman kung totoo ba yung mga mythical creature tulad na lang nung sinasabi nilang malanhig. Naku, umiral na naman yung pagiging scientist mo. Pwede ba? Itigil mo yung pagpapaniwala mo sa mga mythical creature na sinasabi mo. Hindi yun totoo, okay? Oo na. Palibasa, hindi ka mahilig makinig sa Filipino subject natin eh. Kaya hindi ka familiar sa mga katulad nila. Pinaglololo ko lang tayo ng libro. Hindi yan totoo, no? Grabe naman ito. Sige na, hindi na kita pipilitin pang maniwala. Basta, pag nakasama ako doon, payagan mo naman ako, ha? Oo na. Alam mo, sana nga maging scientifico ka balang araw. Para naman makagawa ka ng gamot sa mayroong sakit sa tililing na katulad mo. Halisa, FYI, wala akong tililing no. Masama bang mangarap? Tsaka alalahanin mo, kailangan nating makapagpasa ng thesis natin. Oo na. Pero wag mo nang pag-aaralan yung mga mythical creature, pwede ba? Sige na nga, pero mag-video tayo dun ha. Oo na. Paano, uwi na ako? Para masabi ko din kina inay ang pagsama mo. Sige, bye! Umuwi na ako dahil ayoko nang ubusin ng oras sa pakikipagdaldalan sa kaibigan kong si Mira. Bala ko lang sana na magpaalam sa kanya na uuwi kami ng probinsya dahil malapit na rin ang Kapaskuhan. Pag uwi ko ay agad ko nang ipinagbigay kina inay at itay na sasama si Mira sa aming pagbabakasyon. Pumayag naman sila kaagad kaya tinawagan ko si Mira. Pero dahil alam kong excited siya, hindi ko na iwasang pagkatuwaan muna siya. Mira Tot! Gising ka pa ba? Oo, gising pa ako. Ba't ba sumisigaw ka? Ang sakit kaya sa tenga. Wala. Gusto ko lang lakasan. Alam kong bingi ka eh. Sira ulo ka talaga. Ano bang balita? Ha? Sinabi mo na ba kala tita? Oo, sinabi ko na. O anong sabi? Pumayag ba sila? Oo, makakasama ka na. Talaga? Pumayag sila tita at tito? Yes! Oo, wag kang tatalon sa higaan mo ah. Mamaya masira pa yan. Grabe naman ito. Di ba pwedeng masaya lang ako? Joke lang. Kaya ako tumawag dahil ayaw nga nila itay. Para lang daw sa mga kamag-anak yon. Ha? Ayaw nila? Kala ko pa naman makakasama na ako. Di pala. Oh, bakit parang malungkot ka? Anong problema? Wala lang. Akala ko talaga sasama ako. Okay lang yan. May next time pa naman eh. Sige. Ay, naku. Oh, bakit tumatawa ka? May nakakatawa ba? It's a prank! Ano? Yung ka na naman sa pagpa-prank mo ah. Ano nga?
Pumayag ba o hindi? Pumayag sila. Kaya huwag ka na malungkot, hindi bagay sa'yo. Oo na. Kailan ba daw tayo aalis? Sa isang araw na. Kaya maghanda ka ng mga kailangan mo Yung kailangan lang baka naman dalhin mo pati bahay nyo. Sira. Siyempre mga kailangan ko lang no. Tsaka hindi mo na ako dapat pang sabihan dahil kagabi pa lang nakaayos na yung mga gamit ko. Kayo na lang ang hinihintay. Wow Kapag sa layasan ang bilis mo. Siyempre naman. Ako pa ba? Oo na, paano ba yan? Babay na, matutulog na ako. Sige, bye-bye. Pinatay ko na ang cellphone ko. Naiiling na lang ako dahil sa excitement ng best friend ko. Kinabukasan, pagising ko, pinaasikaso na sa akin ni Inay at Itay ang mga gamit na dadalhin namin. Anak, asikasuhin mo na mga gamit na dadalhin natin bukas. Opo, Nay. Si Mira ba, sinabihan mo bang mag-ayos ng gamit na kanyang dadalhin? Opo, Tay. Nung isang gabi pa daw. Aba, mas excited pa siya sa atin. Pero anak, sana hindi kayo gumawa ng kalokohan doon. Alam kong gusto niyong maghanap ng mga halamang gamot na hindi pa natutuklasan ng mga siyentipiko. Binabalaan lang kita, probinsya ang pupuntahan natin at masyadong liblib. Kaya kumbinsihin mo ang kaibigan mo na hindi pwede ang gusto niya. Sige ho, Tay. Hindi naman sa pinagbabawalan kayo, anak. May mga bagay lang talaga na kailangang pag-ingatan. Hindi lahat pwedeng tuklasin. Mamaya ikapahamak niyo pa. Opo, Nay. Sige na, asikasuhin mo na mga gamit mo. Tawagin mo na rin si Lawrence. Ipaasikaso mo na sa kanya yung mga gamit niya. Sumunod ako sa inuutos ng aking ina. Tinawag ko ang bunso kong kapatid na si Lawrence. Nakikipaglaro kasi siya sa mga kaibigan niya. Inirapan niya ako nang makita at tawagin ko siya. Padabog itong tumalikod sa akin. Gusto ko sana siyang kutongan pero nandun ang mga kaibigan niya kaya ayoko naman siyang mapahiya. Pag uwi na lang namin, isinumbong ko siya kina Inay. Kaya naman, aabot kabilang baryo ang sermon sa kanya ng nanay namin. Ay, buisit kang bata ka. Inuuna mo pa yung kakalaro mo. Kung ayaw mo sumama sa amin, maiwan ka rito. Tama na nga yan, Nora. Nakakahiya na sa mga kapitbahay. Nakakabulahaw ng bunganga mo. Ay, wala akong pakialam kung marindi sila sa bunganga ko. Sisigaw ako hanggat gusto ko. Huwag mo akong pigilan kung ayaw mo pati ikaw makatikim ng sermon ko. Darling naman, ang akin lang naman, pwede mo namang sermonan si Bunso nang hindi mo sinisigawan. Naku, yang ka na naman, nakala mo ba? Mauuto mo ako? Pwes, nagkakamali ka. Ang mabuti pa, ikaw na lang ang manermon sa anak mo, konsentidor. Darling, saan ka pupunta? Uy, darling ko! Heh, tigil-tigilan mo ako sa kakadarling mo, kundi kukutusan kita dyan. Natatawa ako sa pagtatalo ng nanay at tatay ko. Sa totoo lang, gano'n naman talaga sila. Hindi sila katulad ng ibang mag-asawa na walang ginawa kundi magbangayan at magsakitan. Kaya nagpapasalamat ako na hindi sila katulad ng iba. Sa katunayan po ay takot ang tatay ko sa nanay ko. Kaya sa tuwing galit si Inay, tahimik lang ang aking Itay. Yan kasi. Nadamay na naman tuloy si Itay sa katigasan ng ulo mo. Ayos lang anak, ganyan lang naman ang nanay mo. Mamaya ayos na yan, konting suyo lang yan. Bakit ba kasi takot kayo kay nanay? Samantalang kayo ang lalaki pero takot kayo sa babae. Hindi ako takot sa nanay mo. Nare-respeto ko lang siya. Pero alam nyo, inis na rin ako sa nanay niyong bansot eh. Biruin nyo, nakakarindi na sa tenga. Samantalang ang liit-liit tapos ang taba-taba. Parang baboy ramo, hindi ba? Ganon na ganon siya. Ang hindi alam ni tatay ay naroon na sa kanyang likuran si Inay. Kaya naman napapahagik-gik kami ni Lawrence. Dahil dahan-dahang papalapit na sa kanya si nanay nang hindi niya namamalayan. Mas lalo naman kaming humagalpak ng tawa nang pinguti ni Inay si tatay. Ano ho ulit? Baboy ramo ho, nanay? Parang ganon. Alam niyo mga anak, mahal ko ang nanay niyo. Pero minsan naiisip ko na gusto ko siyang ilagay sa sako at ipakagat sa maraming langgam. Ano sabi mo? Sinong baboy ramong ilalagay mo sa sako? Sino?
Ay, darling naman, joke lang yun. Binibiro ko lang yung mga anak mo eh. Hindi ako nakikipagbiroan, tikling. Baka gusto mong ikaw ang ilagay ko sa sakot. Ipakagat ko sa mga langgam, ha? Joke nga lang mahal eh. Bitawan mo na ang tenga ko, baka maputol yan. Talagang puputulin ko yan kapag hindi ka pa tumigil. Ay, aray. Darling, ang sakit na. Sige na, titigil na ako. Siguraduhin mo lang. Tawa lang kami ng tawa ng kapatid ko, Miss Anne. Pagbitiw ni inay sa tenga ni tatay, kitang-kita ang pamumula nun. Si nanay naman ay palihim na natatawa sa ginawa niya kay tatay. Masakit ba, tay? Ay, talagang masakit yan. Bakit mo na itanong? Gusto mong subukan? Nanay naman. Siyempre ayoko ho. Ang sakit kayang pingutin. Mabutit alam mo yan. Ay, nako. Mabuti pa mag-asikaso na kayo. Ikaw, Lawrence, maligo ka na. Hindi ko na maalaman kung anong amoy mo. At ikaw naman, Jeline. Pwede mo bang dalhin tong bayad sa utang natin dun sa tindahan ni Maring Lulu? Pagkatapos umuwi ka kaagad, ha? Sige ho, nay. Kinuha ko ang pambayad kay inay at pagkatapos ay hinatid ko naman yon sa tindahan. Nang makabayad na ako, umuwi na rin ako kaagad dahil ayoko namang masermonan ng aking dragon ng ina. Ano, nabayaran mo na ba? Opo, nay. Nagpasalamat din ho ako. Mabuti naman. Sige na, asikasuhin mo na yung mga dapat mong asikasuhin. Opo, nay. Sumunod ako kay nanay. Gabi na nang matapos kami sa pag-iimpake ng lahat ng gamit na aming dadalhin. Maaga kaming natulog para maaga rin kaming magising. Kinaumagahan, aligaga kami sa pagkilos. Si Mira naman ay dumating na rin. Mabuti na lamang at natapos na akong maligo at mag-ayos ng aking sarili. Kape ka muna habang nagbibihis pa sila. Naku, wag na. Kakakape ko lang din kasi sa bahay. Sige, nagbaon pala ako ng pagkain. Para kahit gutumin tayo sa daan, makakakain tayo. Ay, ako din, nagbaon. Alam mo na, minsan kasi hindi mo na yan naiisip. Alam mo, tama ka. Pero binili na rin sa akin yan ni inay. Oh, ayun na pala sila Tita Nora. Magandang umaga, Mira. Kanina ka pa ba? Pasensya ka na ha kung mabagal kami. Okay lang ho, kararating ko lang din po. Paano? Tara na. Malayo-layo din ang biyahe natin. Masaya kaming nagsipagtakbuhan patungo sa sasakyan. Nasa likod kami ni Mira habang si Inay at Lawrence ay nasa harapan. Excited na talaga ako. Miss ko na sina Lola Uga. Pati na rin sina Insan Marco. Ako rin excited na. Gusto ko na mag-explore. May limitasyon lang ha. Hindi tayo pwedeng lumayo sa bahay ni na Lola. Pwede naman kayong mag-explore. Yun nga lang kailangan yung magpasama sa mga pinsan mo, anak. Paano, tay? Baka hindi na kami maging close. Mamaya nagbago na sila. Hindi mangyayari yan. Kilala mo naman sila at siyang Susan mo. Sana nga tay. Miss na miss ko na rin kasi sila eh. Alam kong excited na rin silang makita ka. Aaminin kong kinakabahan ako dahil hindi ko alam kung sila pa rin yung dating best friend at pinsan ko. Dahil sa tagal na rin naming hindi nagkikita-kita. Napansin naman ako ni Itay kaya naman sinabihan ako nitong wag nang mangamba. Kaya naman pilit kong pinatatag ang loob ko. Frenny, kain na tayo? Gutom na talaga ako. Sige, kumain na muna tayo. Pasado 11:00 na kasi. Eto, maraming pinabaon si nanay sa akin. Meron din kayo dito nila tita at tito. Aba, ang bait talaga ni Kumare. Hindi niya kami kinakalimutan. Wow, ang sarap naman yan. Pengi ako. Oo naman, basta hingi din ako sa'yo. Sige, walang problema. Masaya naming pinagsaluhan ang dala naming mga baon. Nang matapos at busog na kami ay nakaramdam kami ng antok. Kaya naman natulog kami sa biyahe. Dahil malayo-layo pa rin ang aming lalakbayin. Habang ako naman ay mahimbing na natutulog, bigla na lamang akong nanaginip ng masama. Nasa isang gubat daw ako at hinahabol ng isang nakakatakot na nilalang. Ngunit naabutan pa rin ako nito at doon sinagpang ako. Kasabay noon ay biglang paggising ko. Wow!
Oh, napano ka? Ba't ka sumigaw? Wala. Nanaginip lang ako ng masama. Panaginip lang yan, anak. Kung ano man yan, hinding-hindi yan magkakatotoo. Alam mo, mag-video na lang kaya tayo habang nasa biyahe para naman may memories tayo, 'di ba? Mabuti pa nga. Hindi ko akalaing makakapanaginip ako ng ganoong kahindik-hindik na eksena. Pakiramdam ko, totoong-totoo kasi yung nangyari. Kaya naman sa buong biyahe, wala ako sa mood. Upang makalimutan ko yon, nagpatugtog na lamang ako ng paborito kong musika ng bandang parokya ni Edgar. Anak, ayos ka lang ba? Pansin ko lang na kanina ka patahimik. Dahil ba yan sa napanaginipan mo? Opo, Tay. Pero okay na po ako. Uminom ka lang ng tubig. Yan kasi ang palagi kong ginagawa kapag nababangungot ako. Sige po, Tay. Kapag okay ka na, pwede kang matulog ulit. Medyo malayo pa tayo. Tumango ako at sinunod ko ang sinabi ni Itay. Tulog kasi si Mira at maging ang nanay at kapatid ko. Muli akong naidlip at nang ako ay magising, gabi na. Nasaan na ho tayo? Malayo pa po ba? Mukhang gabi na ho tayo. Malapit na tayo anak, konti na lang. Nakakatakot naman ho dito. Masyado ng liblib. Ganito talaga sa probinsya. Noon nga hindi kami nakakalabas ng bahay sa tuwing pagsapit ng gabi. Dahil pinaniniwalaan nila na gumagala ang mga amalanhig. Lalo na sa tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan. Amalanhig po? Sila po ba mythical creature din? Katulad ng mga aswang? Mga aswang din sila, pero sila ay kakaiba at pagkakaalam ko sila yung tipo ng aswang na hindi nakakalakad o nakakagapang ng pakanan o pakaliwa. Paabante at atras lang ang alam nila at hindi sila nakakaakyat sa mga baitang o mga lugar na matataas na sa kanila. So, totoo ho talaga yung bali-balitang naninirahan sila sa mga probinsya na katulad na lang dito? Oo. Dahil dito sa probinsya, bihira lang ang mga kabahayan at puro gubat ang nakapaligid noon. Kaya mas pinili nilang manirahan sa ganitong lugar para malaya silang makapambiktima ng mga tao, pati ng mga hayop. Nako, sa kakapakinig mo ng fake news yan. Kaya kung ano-ano na lang pinaniniwalaan mo. Ayos lang ang hindi naniniwala anak dahil hindi mo pa naman sila nakakasalamuha. Bakit, Tay? Kayo ba nakasalamuha niyo na ba sila? Hindi kumibo si tatay. Natatawa lang ito kaya hinayaan ko na lang. Si Mira naman ay patuloy pa rin sa pagbe-video sa daan kahit na nakakatakot at sobrang dilim ang paligid. Pasado 8:00 na ng gabi nang makarating kami kina Lola Uga. Pumitpit si Itay na palagi niyang ginagawa sa tuwing umuwi kami sa probinsya. Maraming tao kila Lola ang nag-aabang sa aming pagdating. Nang maiparada na ni Itay ang sasakyan, kanya-kanya na kami sa pagbaba. Ay, salamat sa Diyos! Nakarating kayo ng ligtas! Inay, kamusta ho kayo? Namiss ho namin kayo Mabuti naman kami. Sila na bang mga apo ko? Ang lalaki na! Tama kayo. Sila na ho ang apo ninyo. Ang gandang bata naman ito. Ito na ba si Jeline? Oo, Nay. Siya na si Jeline, ang paborito mong apo. Kay gandang bata. Mana sa ina at sa lola. Nanay naman, parang sinabi niyong hindi nagmana sa akin ang anak ko Ako kaya ang gumawa dyan. Dapat sa akin magmana. Oh, ano ngayon kung ikaw ang gumawa? Ako naman ang nagbuntis, nagluwal, nag-alaga at nagpalaki. Ito naman, biro lang. Sabi ko nga, sa'yo nagmana si Jeline. Pero sa akin ang ugali. Hindi talaga kayo nagbabago. Tawang-tawa ang lahat dahil sa biroan nila Inay at Itay. Maya-maya pa ay may dumating na isang matandang lalaki. Magandang gabi, ating uga. Oh, Mang Nestor. Kayo ho pala yan. Long time no see ho. Ako din. Abay, hindi ko kayo napansing dumating. Kanina pa ba kayo? Hindi naman ho. Kararating lang din namin. Ano nga atin, Nestor? Magpapaalam na sana ako. Ganun ba? Kumain ka na muna para hindi ka nakakain pag uwi mo. Hindi na, ating. Doon na lamang ako kakain. Sige, iuwi mo yung ulam na itinabi ko para sa'yo.
May kanin na rin kasama yon para hindi ka na magluto. Ay, salamat dito. O, paano? Uwi na ako. Sige, ingat ka. Bukas pala agahan mo ha. Sige, Ateng. O siya, magsipasok na kayo sa loob. Pumasok na kami sa loob. Hindi pa rin nagbabago ang bahay ni Lola. Makalumang estilo pa rin ito. Nandun pa rin ang mga lumang antigo ni Lola. Pati ang picture namin noong nag-reunion kami 10 years ago, nakadisplay din. Wala pa rin palang pinagbago ang bahay, Nay. Ito pa rin talaga yung ayos simula pa nung una kaming magsama ni Cardo. Tama ka, anak. Hindi magbabago ang bahay na ito hanggat ako'y nabubuhay pa. Kahit na marami nang sira ang bahay na ito, ay ayoko ipaparenovate. Malaki ang bahagi ng bahay na to sa buhay ko. Oo, talagang dito na lang umiikot ang mundo ninyo, ano? Oh, tama na yan. Mamaya mag-iyakan na naman kayo niyan ha. Ay, ikaw talaga. Moment namin to ni Nanay, kaya wag kang KJ dyan. Pasensya na, pero pwede bang sa ibang araw nyo na lang pagkwentuhan yan? Nagugutom na kasi ako eh. Anak ka talaga nito, Lume. Parehas na parehas kayo. Sige, kumain muna tayo. Inilapag muna namin ang aming mga gamit at pinakain muna kami ni Lola Uga. Masaya ang lahat nang dumating kami. Nandun din yung mga pinsan ko na dati kong kalaro. Kasama din namin ang mga kapatid ng aking tatay. Masaya silang nagkukwentuhan, habang kami naman ni Mira ay tahimik lang na kumakain. Pansin ko lang sa'yo, Apo. Masyado kang tahimik. Nahihiya ka ba? Nako, nahihiya lang yan, Nay. Dahil nung huling punta namin dito, 5 taon na rin ang nakakalipas. Pasensya na hula, pero naninibago lang ho ako. Ayos lang. Ay siya nga pala. Sino itong cute na dilag na kasama ninyo? Ngayon ko lamang siya nakita. Siya si Mira, kaibigan at kaklase ni Jeline. Alam niyo bang matatalino ang mga future scientist na yan? Ay talaga? Future scientist? Abay, kapag naging isang siyentipiko na kayo, huwag kayong gagawa ng gamot na maaaring ikasawin ng lahat ha. Naku, hindi ho. Ang gusto lang naman ho namin maghanap ng mga halamang gamot na hindi pa natutuklasan ng mga siyentipiko. Ay talaga? Abay, pagpatuloy nyo lang yan. Napakaswerte ng magulang mo. Pero tanong ko lang, may mga boyfriend na ba kayo? Naku, wala pa ho. Wala ho sa isip namin magka-love life. Ang goal po namin ay makatapos at maging successful balang araw. Yan ang apo ko. Nagsitawanan naman ang lahat. Nang matapos kaming kumain, dumiretso na kami sa kanya-kanya naming tulugan. Hindi pa ako makatulog dahil naninibago ko. Napagpasyahan ko munang buksan ang bintana gawa ng matinding init. Kahit pa may electric fan. Pinatay ko rin ang ilaw dahil hindi din ako sanay na nakabukas kapag ako'y matutulog. Nagpasya akong humiga at pinilit ng magpahinga. Kinabukasan maaga akong nagising dahil sa tilaok ng manok. Kahit na naiinis ako, alam ko na wala rin akong magagawa dahil nasa probinsya kami. Naligo at nag-ayos muna ako ng aking sarili bago lumabas. Hinanap ko si Mira ngunit hindi ito kasama ni na Lawrence. Nay, nakita niyo ho ba si Mira? Si Mira? Nandun, kasamang pinsan mo. Magbibidyo daw sila. Kanina ka pa nga nila hinihintay magising eh. Sige ho, Nay. May kape ho ba? Oo, magtimpla ka na lang. Kaso walang gatas ha. Hindi kasi uso sa kanilang coffee mate. Mas gusto nila yung matapang. Sige ho. Nagtimpla na lang ako ng kape kahit na walang gatas. Pagkatapos, lumabas ako para puntahan sila. Natuwa naman ako dahil ganun lang kabilis nakapalagayan ng loob ni Mira ang mga pinsan ko. Nandoon din sina Lola Uga at napansin ko rin si Mang Nestor na matagal ng hardinero ni Lola Uga. Kaloka ka? Mabuti gising ka na. Medyo napasarap tulog ko eh. Grabe kasi ang lamig ng madaling araw. Oo nga, pero nagtataka kami bakit bukas yung bintana ng kwarto mo. Akala nga namin gising ka na eh. Yun ba? Binuksan ko kagabi gawa ng maalinsangan. Alam mo namang hindi ako sanay mainitan. Oh. Okay, simulan na ba natin? Sasamahan naman tayo ng mga pinsan mo. Wait lang! Masyado ka namang atat.
May ibang araw pa naman dyan, mag-relax muna tayo. Sayang naman. Paano kung hindi tayo matuloy? Ito na kaya yung time para magsimula tayo. Bukas na lang, mag-relax muna tayo. Ililibot kaya tayo nila dito. Sige na nga. Alam kong atat na si Mira para sa project namin. Ngunit batid kong kagagalitan ako ng mga magulang ko kung hindi ako magpapaalam sa kanila. Pagkatapos kong magkape, binalik ko na muna sa kusina ang tasa. Si inay ay nandoon pa rin, abala sa pagluluto. Nay, Oh, bakit? pwede po bang magpaalam? Para saan? Mamamasyal lang humamayang hapon, doon sa may dalampasigan. Sige, mag-relax muna kayo. Mahaba ang bakasyon kaya wag niyo munang pagkaabalahan yung thesis niyo. Sulitin niyo hanggat naririto kayo. Isama niyo ni si Nestor nang sa ganun na hindi kayo pagkatuwaan. Wag na hula! Hindi na ho namin aabalahin pa si Mang Nestor. Kasama naman ho namin sila in San Marco. Sige, pero mag-iingat kayo ha. Sige po la, salamat po. Nay, punta muna ako sa labas. Nandun na ho kasi sila Mira. Sige. Maya-maya tatawagin ko na kayo para sa almusal. Opo, Nay. Bumalik ako sa kinaroroonan ni Mira. Naroroon pa rin ang mga ito. Pansin ko namang nakadikit siya kay Marco, ang isa sa mga pinsan ko na kasama nito. Masaya silang nagtatawanan, kaya naman nakaisip ako ng kalokohan. Mga insan, ang daming langgam mo. Tumibig kayo dyan, ang tamis niyo kasi. Natatawa lang ang tatlo kong pinsan dahil batid nila kung anong ibig kong sabihin. Si Mira naman at Marco ay tila nagtataka sa aking pinagsasasabi. Batid kong hindi nila gets, kaya naman natawa na lang ako. Ano ba, Jeline? Wala namang langgam ah. Ay ano, may langgam kaya? Hindi niyo ba nakikita? Alam ko na yan. Kung ano man ang nasa isip mo, nagkakamali ka ng inaakala. Pinakita ko kasi sa kanya yung mga palpak na video natin dun sa dorm. Ano? Hindi ka talaga nahihiya? Ipapakita mo yung pagiging kikay mo? Pagpasensya mo tong kaibigan ko insan ha. Medyo may ano lang to eh. Ano? Anong meron? Ikaw ah? Tawa lang ng tawa ang mga pinsan ko sa pangaasar ko kay Mira. Maya-maya pa ay natigil kami nang tawagin kami ni inay para kumain. Oh, bakit ang saya nyo? Saan ba kayo naglagi? Diyan lang ho sa labas. Mamaya tay, ikukwento ko po. Salo-salo kaming nag-almusal. Si Mira naman ay masaya pa rin nakikipagkwentuhan. Kita ko sa kanyang mga mata na sobrang saya niya. Nang matapos kami ay tinulungan namin ang matatanda sa pagsasaayos ng iba pang mga dekorasyon. Pagsapit ng hapon, namasyal kami malapit sa dalampasigan. Ang ganda naman dito. Kaso ayoko maligo, sobrang ginaw pala dito. Siyempre, ganito sa probinsya. Pero maraming magagandang tanawin dito. Pwede kang kumuha ng video. Oo nga, pero gusto kong maghanap ng halamang gamot na pwedeng gawing formula. Pwede ba bukas na lang yan? Mag-enjoy muna tayo. Bahala ka. Basta't ako magsisimula na ako. Magpapasama na lang ako kay Marco. Yun ba talaga? O gusto mo lang masolo si Marco? Hindi no. Ikaw talaga kung ano-ano na lang sinasabi mo. Wala namang katotohanan. Bakit naiinis ka? Alam mo, Miratot, halata naman ang crush mong pinsan ko eh. Ano, type mo ba? Tutulungan kita sa kanya. Talaga? Ang pogi kasi ng pinsan mo. Oo na, crush ko na siya. Sabi ko na nga ba. Okay lang yan. At least ako lang ang nakakaalam na crush mo siya. Ating-ating lang to ha. Mamaya ilaglag mo na naman ako. Saka tayo lalaglag? Sa puso niya? Nagtawa na naman kaming dalawa. Mabuti na lamang ay abalang mga pinsan ko sa pagkuha ng mga bato. Maya-maya pa bumalik na sila. Si Mira ay halatang kinikilig. Hinayaan ko naman itong magpasama kay Marco. Ang dalawa naman ay mangangalap din, kaya ako na lang ang naiwang mag-isa. Sinasama naman nila ako pero ang sabi ko, hihintayin ko na lang sila doon. Umupo ako sa batuhan at in-enjoy ko ang bawat sandaling nakatanaw ako sa dagat. Maya-maya pa
ay may isang lalaki ang lumapit sa akin. Halos tumulo ang laway ko dahil sa malaperpektong wangis nito. Mala Adonis ang pangangatawan at talagang makalaglag panty. Lumapit ito sa akin at nginitian ako. Pakiramdam ko, matutunaw ako na parang ice cream. Hi, ikaw lang ba mag-isa dito? Oo, ako lang mag-isa dito. May kasama naman ako. Kaso naghanap sila ng halamang gamot na gagamitin namin pang experiment. Bakit? Mga siyentipiko ba kayo? Hindi pa sa ngayon. Pero yun yung kursong kinuha namin. Siya nga pala, Christian ang pangalan ko. Ako naman si Jeline. Kay gandang pangalan. Naku, hindi magandang pangalan ko pero salamat. Ikaw ba? Anong ginagawa mo dito? Buti nag-iisa ka. Ako? Mag-isa lang ako, walang kaibigan. Walang nagmamahal. Kaya dito ako namamalagi sa tuwing ako'y nalulungkot. Ganun ba? Saan ka nakatira? Diyan lang sa tabi. Batid kong isa kang dayo dahil sa iyong kasuotan at sa iyong pananalita. Isang dayo na pinakamagandang babae na aking nakita. Huwag mo naman ako sabihan ng pinakamaganda. Baka mamaya maniwala ako dyan. Ako'y nagsasabi ng katotohanan. Nakakabighani talaga ang iyong kagandahan. Ang lalim naman ng Tagalog mo. Ganyan pa rin ba ang pananalita dito? Siyang tunay. Paano kayo napadpad sa lugar na ito? Dito kasi nakatirang lola ko. Madalas kami dito ng kabataan ko. Ang kaso, nabisi ang magulang ko kaya 5 years ago, bago kami muling nakapunta dito. Kung ganun hindi mo alam ang balita sa lugar na ito. Hindi ka ba natatakot? Ha? Saan ako dapat matatakot? At anong balita? Wala naman kasing sinabi ang mga magulang ko. Hindi ka ba naniniwala sa amalanhig? Amalanhig? Parang narinig ko lang yan sa tatay ko. Ano ba yun? Kung ganun hindi mo talaga batid ang tungkol sa amalanhig. Hindi, pero yung best friend ko, maniniwala yun sa ganun. Mahilig kasing manaliksik yun ng mga folklore. Ako kasi, hindi basta-basta maniniwala sa mga haka-haka at mga kwentong barbero hanggat hindi ako nakakakita. Anong iyong mga itinuran? Hindi ko maunawaan kung anong folklore ang iyong isinambit sa akin. Sadyang kakaiba ang mga salita sa modernong panahon na ito. Ha? Ikaw ba? Bakit ang lalim ng Tagalog mo? Si Lola nga kahit na dito na tumanda, hindi na sila gumagamit ng malalalim na Tagalog. Pero ikaw, kakaiba ka. Para kang nanggaling sa 80s. Hindi siya kumibo nang tanungin ko kung bakit gano'n na lang kalalim ang kanyang pananalita. At ang kanyang kasuotan ay makaluma rin na parang pinaglipasan na ng panahon. Maya-maya pa ay dinig ko na ang boses ni Namira, pati ng mga pinsan ko. Ayun na pala mga pinsan ko, ipapakilala kita. Kailangan ko ng lumisan. Maraming salamat dahil ako'y naaliw sa pakikipag-usap sa iyo. Lumisan? So, uuwi ka na? Sayang naman, ipapakilala kita sa mga pinsan ko. Sa susunod na lamang. Kailangan ko nang magmadali. Sa muling pagkikita, Binibining Jeline. Bago pa man ako makasagot, umalis na ito. Si Mira naman at ang mga pinsan ko ay tuwang-tuwa nang makabalik sila sa akin. Frenny, may magandang balita ako sa'yo. Ano yun? Siya nga pala, bakit ang tagal nyo? Sayang ipapakilala ko kayo kay Christian. Ayun oh. Nasaan? Teka, nasaan na siya? Kakalis niya lang eh. Wala naman eh. Pero hindi na yan mahalaga. Bukas sumama ka sa amin. Ipapakita ko sa iyo yung natuklasan ko. Kakaibang halamang gamot ang natagpuan ko. Talaga? Sige, sama ako bukas. Tara, uwi na tayo. Sabi kasi ng pinsan mo, hindi tayo pwede magpagabi. May mga nilalang daw kasi na gumagala dito sa tuwing sasapit ng dilim. Yan ka na naman sa paniniwala mo ah. Tara na nga. Umuwi na kami dahil malapit na rin namang lumubog ang araw. Pagdating namin ay nakatambay sila inay sa labas ng bahay. Mabuti naman at umuwi na kayo. Nag-enjoy ba kayo? Hindi naman ako nag-enjoy. Si Mira lang ho yun. Ikaw talaga, Frenny, masyado mo akong inaano eh. Kaya mo kayong sumama sa amin. Anong inaano? Diba nag-enjoy naman talaga kayo? Huwag na kayong magtalo. Mahaba pa ang araw natin dito. I-enjoy nyo lang. La,
Pwede ho bang magtanong? Tungkol saan na po? May nakilala kasi ho akong tao. Ang pangalan ho ay Christian. Gwapo siya, Lola. Tsaka matangkad. Ang pananalita niya malalim na Tagalog. May kilala po ba kayo? Malalim magtagalog. Gwapo. Abay, ang pagkakaalam ko, wala namang ganun ang nakatira dito. Sa tagal ko na sa lugar na ito, wala akong nababalita ang dayo na bagong lipat. Sigurado ka ba po? Hindi daw siya dayo, La. Baka hindi niyo lang siya nakikita. O baka hindi niyo siya kilala. Apo, sa susunod, huwag kang makikipag-usap sa mga taong hindi mo kakilala. Ang iba, nako, nagbabalat kayo lamang. Magaan ho ang loob ko sa kanya. Pakiramdam ko mabuting tao si Christian. Sige nga, kung sakaling muli kayong magkita, papuntahin mo siya rito. Sige hula. Sige na, pumasok ka na sa loob. Tumungo na ako sa aking silid. Kinagabihan, habang kami ay nagpapahinga dahil katatapos lang namin maghapunan, abala si Mira sa pagre-research ng mga halamang gamot na maari naming gawing formula para sa hinahanda naming thesis. Frenny, nag-research ako. Dito pala sa probinsya ng Antique, marami palang kakaibang halamang gamot ang matatagpuan dito. At yung nakita naming kakaibang halamang gamot, yun yung ipapakita ko sa iyo bukas. Ano ba yun? Sabihin mo na lang. Sige, ang tawag doon, makabuhay o scientific name, Tinospora rumfibor o Tinospora crispa. Isa sa herbal benefits niya, nakakabuti daw sa kalusugan ng tao. Pero pwede rin gamitin sa pagpapalaglag. At meron pa, Frenny, sabi dito, takot daw pala yung mga aswang dito. Okay, pero ano namang dahilan para matakot yung paniniwalaan mong aswang? At yung pinakabaging niya, yun daw ang magagamit pangontra sa aswang. Ang sabi kapag nilatigo mo daw ang aswang gamit yung baging ng makabuhay, siguradong malaking pinsalang matatamo nila. Ay nako, napaka-imposible talaga. Alam mo, mabuti pa matulog na tayo. Oo, yun nga ang gawin natin. Gabi na kasi, inaantok na rin ako. Ang daya mo naman, maaga pa para matulog Bakit ba kasi ang aga-agang matulog ng mga tao dito sa probinsyang to? Huwag mo nang tanungin. Ganito talaga mga tao dito. Sige na nga. Pumasok na tayo sa loob. Medyo, nakakatakot din dito. Pasado 9:00 na ng gabi ng mga oras na yon. Wala kang makikitang liwanag sa mga kabahayan sapagkat sa ganong oras ay mahimbing na ang kanilang tulog. Kami naman ni Mira ay naroroon pa rin sa labas. Abala kasi sa pagre-research ng halamang gamot na natagpuan nila kanina. Maya-maya pa ay nagpasya na kaming pumasok. Ako na maglalak ng pinto. Sige. Paano? Punta na ako sa kwarto ko. Tumungo na kami sa sari-sarili naming silid. Ako naman ay hindi kaagad nakatulog dahil muli na naman akong nakaramdam ng pagkaalinsangan ng panahon. Pakamot-kamot pa ako sa aking ulo nang buksan ko ang bintana. Tinanaw ko ang kalangitan. Mukhang uulan pa. Huwag ko na nga lang buksan. Sana tumuloy ka. Hindi ko na binuksan ang bintana. Muli ko na lamang isinara ang bintana. Humiga na ako dahil antok na rin naman talaga ako ng mga oras na yon. Kinabukasan pagising ko, nagtataka ako, Miss Anne, dahil nakabukas ang bintana. Ang pagkakaalala ko kasi ay nilak ko yon kagabi. Alam ko nila kita kagabi. Wala naman akong maalalang binuksan kita. Ay nako, makalabas na nga. Paglabas ko, dumiretso na lang ako sa kusina. Si Mira naman ay kakagising lang din. Napatitig ito sa akin na may pagtatanong. Uy, Frenny, magtapat ka nga sa akin. Kagabi, nakipagkita ka dun sa sinasabi mong Christian, no? Ha? Anong pinagsasasabi mo? Maang-maangan ka pa, loka ka. Ano yung nasa liig mo? Huwag mo sabihin sa akin na kagat lang yan ng lamo kaya namumula. Sira, anong pinagsasasabi mo? Anong namumula? Tumingin ka nga sa salamin para makita mo. Mabilis akong tumayo patakbo sa salamin. Gulat na gulat ako nang makitang napakaraming chikinini sa aking leeg.
Hiyang-hiya tuloy ako kay Mira dahil hindi ko alam kung paano yun ipapaliwanag sa kanya. Grabe ka ha? Sinong malaking lamukhang pumapak dyan sa leeg mo? Ano, nagkita kayo kagabi ano? Loka, hindi ako lumabas ng bahay kagabi. Kaya napaka-imposible magkaroon ako ng ganito, no? Oh, takpan mo na yan. Siguradong lagot ka kapag nakita yan. Iyon na nga. Lalo na kay nanay, mayayari talaga ako nito. Tawang-tawa si Mira sa akin habang ako naman ay problemadong-problemado. Lalo na nang pumasok na sa loob si Lola Uga at si Nanay. Oh, bakit nakabalot yung leeg mo? Nilalamig lang ako, Nay. Nilalagnat ka ba? Kaya ka nilalamig? Hindi ako nilalagnat. Nilalamig lang ako. Mamaya, pupunta kami ni Inay sa bayan. Mamimili na kami ng mga panghanda sa Pasko. Isasama namin ang mga pinsan mo, pati na rin si Lawrence para may tagabuhat kami. Kaya kayong dalawa lang ni Mirang matitira dito. Ganun ho ba? Nay, pwede niyo bang iwan na lang si Marco? Magpapasama kami. Sisimulan na ho namin maghanap ng mga halamang gamot. Sige, ayaw niyo munang mag-enjoy? Mag-e-enjoy naman ho kami, Nay. Tsaka kailangan lang namin na gawin kaagad yun. Para pagpasok namin, ipapasa na lang. Sige, basta mag-iingat kayo ha. May pagkain dyan, kumain na lang kayong tatlo. Sige ho, Nay. Ingatin ho kayo. Nang makaalis sila ay naiwan kami ni Mira at Marco. Kumain muna kami bago namasyal. Dinala ako ni Mira sa sinasabi niyang halamang gamot. Diba? Sabi ko sa'yo yan yung kagabi na nire-research ko. Parang ordinaryong dahon lang yan eh. Mukha lang, pero kapag tinitigan mo ng maigi, kakaiba siya. Lalo na yung baging niya. Sige, paano kung maghiwa-hiwalay tayo para mas makahanap pa tayo? Magkita na lang tayo dito. Mukhang magandang idea nga yan. Sige, pero si Marco kasama ko Takot ako Yan tayo eh. Sige na. Doon ako, kayo doon sa kabila. Naghiwalay na nga kami ng landas. Sumuot ako sa isang masukal na bahagi ng kakahuyan. Nangalap ako ng iba't ibang halamang gamot na doon ko lang natagpuan. Grabe, ang tataba ng lupa dito. Kaya malalaki at malulusog ang mga damo. Habang abala ako sa pamimitas, hindi ko na malaya na may isang ahas palang gumagapang papalapit sa akin. Hanggang sa may biglang pumutol nito na akin namang lubhang ikinagulat. Mag-iingat ka. Christian? Salamat, akala ko katapusan ko na. Hanggat naririto ako, hinding-hindi mangyayari yun. Sa susunod mag-iingat ka. Maraming mababangis na hayop sa gubat na ito. Salamat talaga ha. Nakakapagsisi talaga na humiwalay ako sa mga kasama ko. Nag-iisa ka? Kung ganun nagsisisi ka rin pala na makita ako. Sayang naman. Hindi Siyempre hindi naman ako nagsisisi na makita ka. Akala ko nagsisisi ka. Ano nga palang ginagawa mo dito sa kakahuyan? Wala naman. Madalas ako dito. Dahil dito ang daan patungo sa bahay ko. Kung gusto mo, dadalhin kita dun. Sige, wala namang problema. Hihintayin naman ako ng mga yun. Sumama ako sa kanya. Tama nga siya. Dahil doon nga ang daan patungo sa bahay niya. Masukal ang daan kaya nangangamba ko na baka merong ahas na naman kaming makasalubong. Malayo pa ba tayo? Wala bang ahas dito? Ika'y magtiwala lamang sa akin. Pasensya na pero natatakot talaga ako. Huwag kang mag-alala. Kasama mo ako kaya hindi ka mapapano. Kahit na sobrang kabado ako, sinubukan kong magtiwala sa kanya. Hindi ko na alam kung saan kami nagsusuot hanggang sa makarating nga kami sa isang kuweba at doon ay inaya niya akong pumasok. Nagdadalawang isip man ay sumama pa rin ako sa kanya papasok sa loob. Anong ginagawa natin dito? Di ba kuweba to? Ito ang aking tahanan. Tahanan? Dito ka nakatira? Oo, dito ako naninirahan. Bakit dito? Bakit hindi na lang doon sa baryo o bayan? Kisa naman sa kuwebang to. Tsaka, ikaw lang mag-isa dito? Wala kang kasama?
Ito ang perpektong tirahan para sa akin. Wala akong magulang o kapatid. Sadyang ako lang mag-isa dahil tinalikuran ako ng lahat. Kawawa ka naman pala. Gusto mo ipakilala kita sa pamilya ko? Kung gusto mo lang mabait sila. Napatitig lang siya sa akin. Tila binabasa niya kung anong nasa isip ko. Kalaunan ay tumango siya at ngumiti. Kaya naman ibinalik ko rin ang ngiting yon sa kanya. Ilang oras din kami nagkwentuhan kahit na hindi ko masyadong maintindihan ang malalim na pananagalog niya. Naku, baka hinahanap na ako ng mga kasama ko. Pasensya ka na, Christian pero kailangan ko nang umuwi Pwede ba akong magpahatid sa'yo? Hindi ko kasi alam yung daan pabalik. Sige. Maraming salamat, Christian. Ako naman na may pabor sa'yo, pwede ba? Ano yun? Bukas, pwede ba kitang ipakilala sa mga magulang ko? Kung pwede lang naman, walang sapilitan Ako'y pumapayag. Sunduin na lang kita. Alam kong hindi mo alam kung saan ang bahay ng lola ko. Hindi na kailangan. Alam ko kung saan naroroon ang tirahan ng iyong lola. Sige, hintayin kita Muli kaming sumuot sa masusukal na daan. Mga ilang minuto lang ay nakabalik na kami kung saan niya ako unang natagpuan. Aalis na sana siya nang dumating sila Mira. Ikaw talaga, saan ka ba nagsususuot? Alam mo bang kanina pa kami nag-aalala sa'yo? Akala namin kung napano ka ni. Pasensya naman. Mamaya ako na ipapaliwanag. Teka, sino yung poging kasama mo? Huwag mong sabihin sa akin na yan yung si... Hindi, ano ka ba naman? Siya si Christian. Yung kinuwento ko sa'yo. Napaka-pogi naman. Hello, ako nga pala si Mira. Hindi ko man maunawaan ang iyong itinuran. Christian ang aking ngalan. Wow, Tagalog na Tagalog. Tama ka nga, Frenny. Sabi ko sa'yo Paalam na. Salamat sa iyong oras, Jeline. Kailangan ko ng lumisan. Sige, babay Huwag mong kalilimutan yung usapan natin Sige, paalam na. Hanggang sa huli nating pagkikita. Siniko ako sa tagiliran ni Mira at halata kong kinikilig siya. Pag-uwi namin ay wala pa roon sila inay, kaya naman nagpatulong ako kina Mira na lagyan namin ng ointment ang aking leeg. Lintik talaga kung ano may gawa nito. Baka naman yung si Christian na may gawa niyan. Ayaw mo lang sabihin ng totoo. Ewan ko sa'yo. Sabi ko nga hindi nga. Alam mo namang hindi ako malandi, no? Alam ko, pero paano mo nga ipapaliwanag yan? Kahit naman sinong makakita, kiss mark talaga yan. Ano bang klaseng lamok yan? Ano, nalagyan mo na ba lahat? Oo, nalagyan ko na lahat. Huwag kang mag-alala. Maya-maya lang mawawala na yan. Sana nga, kundi mapapatay talaga ako ni nanay. Tawang-tawa si Mira, Miss Anne, habang pinapahiran niya ng ointment ang leeg ko. Nasa loob kasi kami ng aking silid. Ilang araw na lang magpapasko na. Sulitin naman natin yung bakasyon. Mag-adventure tayo. Sige, tsaka na natin intindihin ang project. Basta't ang importante, makapag-enjoy tayo. Pero syempre, kasama doon ang paghahanap pa rin ng halamang gamot, okay? Good, Frenny. Yan ang gusto ko. Paano, iwanan na muna kita. Sige, yung pinsan ko alagaan mo Kinikilig talaga ang loka dahil alam kong crush na crush niya ang pinsan ko. Ayos lang naman sa akin dahil alam kong mabait naman siya. Ako naman ay nakamukmuk lang habang iniisip si Christian. Sa tingin ko ay may kakaiba sa lalaking yon, pero hindi ko mawari kung ano. Hapon na nang makauwi ang aking mga magulang. Sinabi ko naman sa kanila na pupunta si Christian. Ano ka mo? Pupunta yung lalaking nakilala mo kahapon? Opo, Nay. Inanyayahan ko siya dito. Kaibigan lang ba talaga? Baka mamaya nobyo mo na ha. Sinasabi ko sa'yo tatamaan ka talaga sa akin. Darling, pabayaan mo na ang anak mo. Malaki na yan. Alam na niya yung tama at mali. Kahit na. Graduating na siya at ayokong masira yun. Kilala mo naman ang anak natin, di ba? Marami nang nagtatangkang manligaw sa kanya pero nakita mo naman, nilalayuan niya.
Kahit na, mas gusto kong si Mira na lang ang kaibigan niya kesa sa iba. At mas lalong ayoko sa lalaki na pwede siyang ma-inlove. Darling naman, parang hindi mo napagdaanan yan ah. Kaya nga tayo nagkatuluyan dahil magkaibigan din tayo. Iba yung kapanahunan natin, tapos iba na ngayon. Kaya huwag ka na magsalita. May punto ka naman, pero nasa tamang edad na si Jeline. Oo na, pumapayag na ako. Pero sa isang kondisyon hindi ka pwedeng dumikit sa kanya. Oo na, Hunay. Masaya ako dahil pumayag si nanay. Kaya naman gabi pa lang ay pinaghandaan ko na. Nilinis ko ang silid ko para kahit ilibot ko siya ay hindi siya matuturn off sa akin. Kinabukasan ay maagang ang dumating si Christian. Mabuti na lamang at nakapaghanda ako ng aking sarili. Sina inay at itay naman ay nakasilip sa may bintana. Mabuti at nakarating ka kagad. Ako'y tumutupad lang sa ating napagkasunduan. Halika na. Pasok na tayo. Hinihintay ka na nila. Pumasok na kami sa loob. Seryoso si Christian, pero hindi ko makitaan ng pangamba. Nang makarating na kami sa may sala kung saan naroon ang aking mga magulang, ay hindi inaasahan na may kakatuwang pangyayaring naganap. Bigla na lamang tumaob ang lahat ng santo na nakapatong sa stante na lubha namang ikinabahala ng aking lola. Gusto mo ba ng juice? Ano ang iyong itinuran? Ay oo nga pala, ang ibig kong sabihin, gusto mo ba ng maiinom? Sige. Ipinaghanda ko si Christian ng merienda. Pagbalik ko ay marami nang naitanong sa kanya si inay na agad naman niyang sinasagot. Eto merienda mo. Pagpasensyahan mo na Ayos lang, maraming salamat. Okay pala tong kaibigan mo, marami siyang naikwento. Celine, yung sinabi ko sa'yo. Sorry ho. Pagkatapos kausapin ng aking mga magulang si Christian, ay hinayaan na nila kaming makapag-usap ng sarilinan. Ganun pa rin ang kanyang pananalita. Pagkatapos ay inilibot ko siya sa buong paligid. Pagsapit ng hapon, nagpaalam na rin siya sa akin na aalis na daw siya at nagpasalamat siya sa aming pagtanggap sa kanya. Maraming salamat, ako'y lilisan na. Maraming salamat din. Mag-iingat ka. Ngumiti lang si Christian at nagulat ako nang bigla ako nitong hinalikan. Halos mga tugang tuhod ko sa kanyang ginawa. Smack lamang naman yon at hindi kami nakita ng aking mga magulang. Umalis na siya kaya pumasok na rin ako ng pulang-pula ang mukha ko. Pilit kong pinakakalma ang sarili ko dahil siguradong tatanungin ako nila inay. Apo, maaari ba kitang makausap? Ano mo yun la? Layuan mo yung si Christian. Hindi maganda ang kutob ko sa kanya. Para bang may hindi magandang gagawin. Mukhang mabait naman Hunay. Parang wala naman akong nakikitang mali sa kanya. Yun nga lang, masyadong malalim ang pagtatagalog niya. Hindi lang yun. Marami akong napapansing kakaiba. Para bang galing siya sa sinaunang panahon. Imposible yun la. Sa totoo lang ho, naaawa ko sa kanya dahil sa kuweba lang ho siya nakatira. Anong sabi mo? Sa kuweba siya nakatira? Opo, dinala niya nga ako dun eh. Pero wala po siyang ginawa ha, baka kung anong iniisip yung lahat. Bakit, Jeline? Anong gusto mong isipin namin? Alalahanin mo ha, noong isang araw lang kayo nagkakilala tapos sumama ka agad sa kanya. Ay, sumama din ho kami ni Marco, tita. Kaya huwag niyo na hong pagalitan si Jeline. Sige, palalagpasin ko na yung sinasabi mo. Pero sa susunod ayoko nang mauulit ito ha. Opo, Nay. Ramdam kong galit sa akin si inay. Kaya naman sinuyo ko siya hanggang sa naging maayos na ulit kaming dalawa. Sa paglipas ng 2 linggong naroroon kami ay maraming kakatwang bagay ang mga nangyayari. Isa-isang nawawala ang mga alaga naming hayop sa tuwing dumadalaw si Christian sa amin. Minsan na rin akong pinaalalahanan ni Mang Nestor na lumayo kay Christian bago pa mahuli ang lahat. Iha, maaari ba kitang makausap? Sige ho.
Ano ho bang pag-uusapan natin, Mang Nestor? Alam kong wala akong karapatang panghimasukan ng buhay mo pero si Christian ay hindi mo dapat pagkatiwalaan. Bakit ho? Ano ho bang dahilan? Marami ka pang hindi alam sa kanya at maging sa lugar na ito. Hindi ko ho maintindihan. Kung maaari lang ho sana, wag na ho kayo magpatumpik-tumpik pa. Sa ngayon ay hindi ko masasabi dahil naghahanap pa ako ng ebidensya. Pero kailangan mong mag-ingat. Sige na, baka hinahanap ka na ng lola mo. Iniwan ako ni Mang Nestor na punong-puno ng pagtataka sa kanyang mga tinuran. Maya-maya ay bigla namang dumating si Mira. Frenny! Diyos ko, Frenny, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Yung ano kasi, si Christian. Ay, teka nga sandali. O eto, tubig. Uminom ka muna para mahimasmasan ka. Para ka namang nakakita ng multo niyan eh. Pasensya na, pero kailangan mo ito makita. Dali. Ang alin? Kinakabahan naman ako sa'yo eh. Ipapakita sana sa akin ni Mira ang kanyang cellphone nang biglang pumasok si Mang Nestor na humahangos. Oo, Mang Nestor. Ano nangyari sa inyo? Bakit kayo mahangos? Kasi si Ate Uga. Kasi... Ano nga ho? Kinakabahan na ako sa inyo ah. Ano nangyari kay Lola? Tara, sumunod kayo sa akin. Tumakbo si Mang Nestor patungo sa likod bahay. Agad naman namin siyang sinundan ni Mira. Huminto kami sa tapat ng palikuran. Napatili ako sa aking nakita. Naroroon ang aking Lola Uga na nakahandusay at naliligo sa sarili niyang dugo. Wakwak ang kanyang tiyan at wala ng mga laman loob. Anong nangyari? Lola! Sinong gumawa sa'yo niyan? Lola! Ano nangyari sa kanya? Sinong taong walang awang gagawa sa kanya niyan? Hindi tao. At mas lalong hindi hayop ang gagawa niyan sa kanya. Isa lang ang nakikita kong kayang gumawa niyan. Ano? Mang Nestor, anong gumawa sa kanya ng ganyang kabrutal? Isang aswang na amalanhid lang ang kayang gumawa ng ganyang kabrutal na krimen. Mira, maaari ba akong makiusap sa'yo? Tawagin mo ang lahat. Sige po. Agad namang tumakbo si Mira para tawagin sina inay at itay. Ako naman ay nanginginig. Nanlalamig ang buo kong katawan. Nang dumating sila, ay nagimbal ang lahat sa kanilang nakita. Inay, sinong gumawa sa inyo dito? Wala na ho si Lola, Nay. Oo, nak. Huwag ka nang umiyak. Tumawag ng pulis sina Mira at Marco. Si Mang Nestor naman ay tinanong ni nanay. Ano nangyari kay inay, Mang Nestor? Magkausap kami nitong si Jeline. Tapos bumalik ako. Pero wala si ating tapos nakarinig ako ng kalabog sa palikuran kaya agad ko yung pinuntahan. Nagdadalawang isip ko pang ang buksan pero ayan ang nakita ko na. Wala na si ate. Hintayin na lang natin ang mga pulis. Malalaman natin ang totoong nangyari kay nanay. Isa lang ang nakikita kung kayang gumawa sa kanya ng ganyang kabrutal na krimen. Yun ay ang aswang na amalanhig. Nabatid kong nagsisimula na namang maghasik ng lagim. Nang dumating ang mga pulis para mag-imbestiga, wala silang nakitang bakas o kahit na anong ebidensya na makapagtuturo sa salarin. Kinabukasan mismo ay ibinurol na si Lola, kaya labis ang pighati namin. Ako, 10 ng aking pamilya. Malapit na ang Kapaskuhan kaya magiging malungkot ang darating na Pasko para sa amin. 1 linggo pa ang dumaan nang mailibing si Lola. Wala pa ring pagsidlan ang lungkot na nadarama namin. Si Mira ay hindi humihiwalay kay Marco, lalo na sa tuwing naroroon si Christian. Hindi niya kasi ito magawang tingnan, na para bang iniiwasan niya ito. Kaya naman hindi ko rin mapigilang usisain si Mira tungkol dito.
Bakit ka ba umiiwas kay Christian? Ano bang dahilan? Pati si Mang Nestor, binabalaan ako na layuan ko yung tao. Yun talaga ang dapat mong gawin. Natatakot kami ni Mang Nestor na baka isang araw, ikaw naman ang mawala, Frenny. Ano bang pinagsasasabi nyo? Si Christian ba ang pinagbibintangan nyo? Hindi ko kayang sagutin yan. Sige na, Frenny, ayan na siya. Lumayo sa akin si Mira. Nagmamadaling lumabas ng bahay. Jeline, pwede ba tayong mag-usap? Ako'y nakabalita na wala na raw ang lola uga mo. Kung ganun, ako'y nakikiramay. Tama ka, wala na siya. Hindi namin alam kung sinong salarin sa pagkamatay niya eh. Batid kung hindi nyo alam. Ngunit ako alam ko. Talaga? Nakita mo? Sino? Sabihin mo, sino? Walang iba kundi ang inyong hardinero ang may gawa. Kitang-kita mismo ng dalawang mata ko ang pangyayari. Siya ay isang alamanhig. Ano? Sigurado ka ba? Oo, siguradong sigurado ako. Sa tingin mo ba, ako yung tipong kayang gumawa ng krimen? Nako, ang hirap. Hindi ko alam kung dapat ko bang paniwalaan. Alam kong hindi ka panipaniwala pero nitong mga nakaraang araw, alam kong nagtataka kayong lahat kung bakit maraming namamatay na hayop sa tuwing ako'y naririto. At alam ko rin na ako'y iyong pinagbibintangan. Ang lahat ng iyong patutsada sa akin ay hindi totoo. Tama ka. Maraming alaga ang sunod-sunod na nawala, tapos sinugod ang lola ko. Salamat sa pagdagpi-dagpi ng ebidensya. Ngayon, alam ko na kung sinong totoong may sala. Salamat dahil ako'y iyong nauunawaan. Ngunit kailangan mong lumayo sa matandang iyan. Delikado siya para sa'yo. At sinong delikado? Huwag mo akong pagbintangan. Matagal na akong namamasukan dito. Labis ang pagkagulat ko sa biglaang pagpasok ni Mang Nestor. Nanlilisik ang mga mata nito sa galit kay Christian. Kaya naman nakaramdam ako ng takot na baka may gawin siya sa kaibigan ko. Mang Nestor? Pawang kasinungalingan ang kanyang sinasabi. Huwag ka maniniwala sa kanya, Jeline. Nililin lang ka lang niya. Pero, paano niya mapapaliwanag sa akin ang mga sinabi ni Christian? Alam kong hindi niya kaya magsinungaling dahil... Dahil sa malaanghel na mukha niya? Yun ba ang basehan ng pagiging mabuting tao? Yun ba ang basehan para hindi gumawa ng krimen? Yun ba? Hindi naman po sa ganun. Malay ko ba kung may alitan kayo ni Lola, kaya gumanti ka sa kanya? Nakalimutan mo na ba nang mangyari ang krimen na iyon ay magkausap tayo? Di ba? Kaya bakit ka maniniwala sa isang imbentong kwento para siraan ako? Hindi ako nagsisinungaling. Totoo ang lahat ng aking itinuran. Patuloy lang sa pagpapaliwanag si Mang Nestor hanggang sa madatnan kami ng aking mga magulang. Ano bang nangyayari dito? Pakiusap naman sana bigyan nyo ng katahimikan ang bahay na ito. Kamamatay lang ng nanay ko. Tapos, eto nagbabangayan kayo. Pagpasensyahan na ninyo. May ibinunyag lamang ho ako kay Jeline. Konting respeto naman sa patay. Mang Nestor, ano ho bang pinagtatalunan ninyo? Ano yun? Sabihin mo. Pakinggan niyo ang aking sasambitin. Kaya't makinig kayo. Siya ang salarin sa pagkamatay ng inyong ina, Mang Cardo. Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano niya lapain si Lola Uga. Nagulat ang aking mga magulang pati na rin ang mga pinsan at tsuhin ko sa sinabi ni Christian. Hindi biro ang paratang niya kay Mang Nestor. Kasinungalingan ng iyong mga itinuran. Walang katotohanan ng kanyang binibintang sa akin. Kilala mo ako, Cardo. Matagal ng panahon na kong naninilbihan dito. Maniwala kayo sa akin. Isa siyang amalanhig. Totoo ang lahat ng aking isinambit. Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano lapain si Lola Uga. Totoo ba yun, Mang Nestor? Hindi totoo yan. Huwag kayong maniwala sa kanya. Kilala niyo ako. Subukan niyong puntahan ang kanyang tinutulugan. Makikita niyo ang ebidensya na magpapatunay na totoo ang sinasabi ko. Pero totoo ang sinasabi ko. Pawang kasinungalingan lang ang kanyang ibinibintang sa akin. Kung pawang kasinungalingan lang ang aking iwinika, pumayag kang tingnan ng iyong tahanan kung wala ka talagang itinatago. Tinitigan ni Mang Nestor si Christian. Kalaunan ay pumayag ito. Hindi naman kami nagsayang pa ng oras. Tumungo kami sa kanyang kubo na malapit lang sa bahay ni Lola. Buksan mo na kung totoo man ang kanyang mga ibinibintang patungkol sa'yo. Patawad, pero kalilimutan kong naging kaibigan ka ni nanay. Sige,
Ano pang yung hinihintay? Buksan mo na nang sa gayon ay magkaalaman na. Binuksan na nga ni Mang Nestor ang pintuan at nakalanghap kami ng masangsang at kakaibang amoy na para bang nabubulok na hayop. Kaya halos mapaduwal ako dahil sa tindi ng nakakasulasok na amoy. Pakiramdam ko na nuot na yun sa aking kalamnan. Teka, anong amoy yon? Mang Nestor, anong amoy ba yun? Hindi ko rin alam. Mabuti pa tingnan ko muna bago kayo pumasok. Lintik na mga pusa ito. May mga tinangay na naman kung saan. Bakit ikaw lamang? Kasama kaming papasok sa loob. Malay ba namin kung itago mo ang dapat mong itago? Nagtataka ako kung bakit gano'n na lang magsalita si Christian na para bang alam niya ang lahat. Tumango na lamang si Mang Nestor. Binuksan niya ang pinto at pinapasok kami. Nagimbal kaming lahat sa aming nakita. Dagli akong napasulyap sa mukha ni Mang Nestor. Ang nakapagtataka ay nasasalamin ang gulat sa mukha ko sa mukha niya. Diyos ko po! Hindi ito maaari. Sigurado akong sinetap ako. Ngayon, Mang Nestor, sabihin mo sa aming hindi totoo ang ibinibintang sa iyo. Sabihin mo! Nagkakamali ka, Cardo. Hindi akong may gawa kundi isang amalanhig. Alam mo na matagal na akong naninilbihan kay Ating Uga. Wala siyang ipinakita sa akin na masura para gawin ko sa kanya ang mga binibintang ninyo. Malinaw ang ebidensya, Mang Nestor. Kaya huwag ka lang magpalusot pa. Lumayas ka dito sa amin kung hindi mapapatay kita. Tama na, Cardo. Hindi natin alam ang katotohanan. Huwag tayong basta-basta mambintang. Malinaw ang ebidensya. Kaya ano pang dahilan para pakinggan siya? Hindi ba wala na? Nora, huwag mo na akong ipagtanggol. Aalis ako rito dahil wala akong magagawa kung mas pinaniniwalaan ni Cardo ang kanyang mga nakita. Hayaan niyo. Hahanap ako ng paraan upang mapalabas ang totoong may sala at ang totoong amalanhig. Ito lang ang maipapayo ko sa inyo. Mag-ingat kayo sa mga pinagkakatiwalaan niyo. Hindi na nakasagot pa ang aking mga magulang. Umalis na lang si Mang Nestor, dala ang lahat ng kanyang mga gamit. Muli kaming bumalik sa bahay ni Lola Uga. Si Christian naman ay nagpaalam na uuwi na. Hindi naman ako makapagsalita dahil sa kabila ng lahat ay hindi ako kumbinsido na magagawa yon ni Mang Nestor. Huwag na huwag ninyong patatapakin si Mang Nestor sa pamamahay na ito kahit na kailan. Pero hindi natin alam kung totoo ba ang lahat ng mga paratang sa kanya. Matagal na nating kilala si Mang Nestor kaya alam kong hindi niya kayang gawin yun kay nanay. Nakakasiguro ka ba? Baka nga hindi lang talaga natin napapansin ang kanyang mga ikinikilos dahil masyado tayong panatag. Pero tay, hindi rin ako kumbinsido na si Mang Nestor ang may gawa. Sige, bigyan mo ako ng dahilan para maniwala sa sinasabi mo. Magkausap ho kami ni Mang Nestor na mangyari yun kay Lola. Kaya hindi ako naniniwala sa mga paratang laban sa kanya. Baka nga ho sinet up lang siya para palabasin na siya ang may sala kahit na ang totoo, malaya pa rin ang may sala rin. Hindi pa rin ako maniniwala hanggat hindi niya napapatunayan na siya ay inosente. Wala naman akong magawa dahil hindi ko makumbinsi ang aking ama. Ilang araw makalipas nang umalis si Mang Nestor, buong akala namin ay ayos na ang lahat. Ngunit mali pala dahil mas lalong lumala ang sitwasyon. 2 araw na lang Pasko na. Bakit parang mas lumala ang nangyayari nung mawala si Mang Nestor? Yan nga din ang nasa isip ko. Pakiramdam ko nagpapasok tayo ng halimaw dito sa bahay. Nagsimula lang ho ang lahat kay Christian. Huwag ka nga mambintang dyan. Hindi naman ganong klaseng tao si Christian. Mabuti siya at napatunayan niya yun. Ang mabuti pa ay magsitulog na kayo. Alam kong pagod na rin kayo sa mga nangyayari kaya magpahinga na rin kayo. Muli kaming bumalik sa kanya-kanya naming kwarto. Medyo may konting tampuhan sa pagitan namin ni Mira dahil sa pag-aakusa niya kay Christian. Marahil ay kutob niya lang ito, pero alam kong mali pa rin na husgahan ng isang tao na hindi mo naman nasaksihan na siya ang may gawa. Katulad na lang ng nangyari kay Mang Nestor.
Habang papalapit ang Kapaskuhan ay mas maraming kahindik-hindik na pangyayari ang nagaganap lalo na sa tuwing sasapit ang gabi. Isang gabi, dakong 12:00 na tayo ng hating gabi, nang ako'y magising mula sa pagkakahimbing. Nakaramdam ako ng uhaw kaya naman nagpasya akong tumungo sa kusina upang uminom ng tubig. Hindi ko na binuksan pa ang ilaw. Basta na lamang ako lumabas at pupungay-pungay pa ang mga mata. Habang ako'y papunta sa kusina, nakakita ko ng isang anino ng hindi pangkaraniwang nilalang. Muntik na akong mapahiyaw, mabuti na lamang ay tinakpan ko ang bibig ko at nagtago sa likod ng aparador. Alam kong narinig niya yon kaya mas lalo ko pang tinakpan ang bibig ko. Pawis na ako ng mga oras na yon. Dinig ko ang kanyang mga yapak. Kaya mas lalo akong nagsumiksik sa gilid upang hindi niya ako makita. Ilang sandali pang lumipas ay narinig ko na ang pag-alis niya, kaya naman lumabas na ako sa pinagtataguan ko. At pagkatapos ay tumakbo na ako patungo sa pinto upang isarado ito. Halos madulas ako dahil basa ang mga naapakan ko, kaya naman binuksan ko ang ilaw at doon ay napatili ako dahil sa aking nakita. Nay! Tay! Magsilabas kayong lahat! Dahil sa sigaw ko ay nagsilabasan ng lahat ng kasama ko sa bahay. Dali-dali silang tumungo sa kusina. Gulat na gulat at halos hindi na makapagsalita dahil sa kanilang nakita. Sa harap namin ay isang bangkay na kalunos-lunos ang sinapit sa hindi malamang nilalang. Nay! Kitang-kita ko kung anong gumawa. Kitang-kita ko! Anong nakita mo? Sabihin mo, anak. Isang halimaw! Isang halimaw ang aking nakita. Nay, ayoko na dito. Umuwi na tayo. Hindi anak, hindi tayo uuwi hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng iyong lola at pati na rin sila Ate Cynthia. Tay, mamamatay tayong lahat dito. Hindi ko na kayang manatili dito. Huwag kang mag-alala, magdodoble ingat tayo. Simula sa gabing ito, hindi na kayo pwedeng lumabas tuwing sasapit ang gabi at hindi na kayo maaaring lumabas. Tama ang tatay mo, anak. Wala na tayong dapat papasukin dito kahit pakilala natin. Sige po, Nay. Nang gabing yon ay hindi na kami nakatulog. Pagsapit ng umaga, inilibing si Manang Cynthia at pinagbigay alam nila ang nangyari sa pamilya na naiwan niya. Ako naman ay nagpaalam kila inay at itay na tutungo sa bayan. Nay, magpapaalam ho sana ako. May bibilhin lang po ako sa bayan. Sige, basta't mag-iingat ka ha. Dapat meron kang kasama. Si Mira ho, Nay. Magpapasama ho ako sa kanya at pati na rin kay Marco. Huwag niyong kalimutang magbaon ng pangontra. Opo, Nay. Salamat ho. Lumakad na nga kami ni Namira. Sumakay lang kami sa tricycle papunta sa dulo ng bayan. Nang makarating kami roon ay nagtanong-tanong kami kung may nakakilala ba kay Mang Nestor at kung saan ito naninirahan. Mabuti na lamang ay may nakapagturo sa amin. Pinuntahan agad namin ang lokasyon ng bagong bahay ni Mang Nestor. Nakatira siya sa isang maliit na kubo. Frenny, sigurado ka bang dito talaga nakatira si Tatay Nestor? Hindi ko rin sure. Pero kailangan nating subukan. Ano ba kasing gagawin natin dito? Mamaya, malaman pa nila tita at tito na pumunta tayo dito. Huwag kang mag-alala. Hindi tayo pumunta dito para sa wala. Nandito tayo para humingi ng tulong kay Mang Nestor. Kung ganun, hindi ka rin naniniwala na siyang may sala? Oo, hindi talaga. Hindi naman talaga siya. Frenny, tsaka ako na lang ipapakita ang ebidensya kung handa ka na. Alam kong aawayin mo ko at hindi mo lang paniniwalaan yung mga sasabihin ko. Tsaka ano yan, Frenny? Sa ngayon, kailangan nating humingi ng tulong sa kanya. Tumawag kaming muli pero walang sumasagot. Noong una ay gusto na naming sumuko. Tao po!
Mang Nestor? Andyan ho ba kayo? Mang Nestor? Mang Nestor! Parang walang tao. Mali yata yung tinuro sa atin ng matandang yun ah. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Maaga pa naman. Siguro natutulog lang siya. Muli akong tumawag hanggang sa may marinig kaming bumukas na pinto. Sino ba yung mga istorbo na yan? Ay sarap ng tulog ko eh. Mang Nestor, pasensya na ho sa abala. Si Jeline ho to. Oh, ikaw pala yan. Anong ginagawa nyo rito? Baka magalit si Cardo. Huwag ho kayong mag-alala, hindi ho alam ni Itay. Ano bang kailangan nyo? Bakit kayo naparito? Kung tungkol man yan sa pagbibintang ng inyong ama sa akin, wala ako masasagot. Hindi ho. Narito ho ako para humingi ng tulong sa inyo. Tulungan niyo ho kaming palabasin kung sino ho ang tunay na may sala. Mahihirapan kayo. Dahil hindi tao ang inyong kalaban kundi isang amalanhig. Tama ho kayo. Dahil nakita ko ang amalanhig. Pinatay niya si Manang Cynthia. Simula ho na mawala kayo, mas lalong lumala ang lahat. Kung ganun, hindi ka naniniwala na ako ang may sala. Siyempre ho, hindi. Kilala ko ho kayo. Alam kong hindi niyo kayang gawin ang mga ibinibintang sa inyo. Kung ganun papayag akong mahuli ang amalanhig. Sa katunayan isa akong albularyo na matagal nang huminto. Ngayon, muli akong magbabalik upang supiling muli ang amalanhig. Talaga ho? Isa kayong albularyo? Oo, pumasok kayo sa loob para makapag-usap tayo ng plano para mapalabas at mapuksa ang amalanhig. Pumasok kami sa loob ng kubo ni Mang Nestor at doon ay pinagplanuhan namin kung paanong palalabasin ang tunay na may sala. Pag-uwi namin ay nagtanong kaagad sina Inay at Itay kung bakit kami natagalan. Mabuti na lamang at nakaisip kami ng sasabihin na palusot. Pagsapit ng hapon, nagsabit kami ng mga pangontra tulad ng bawang. Nagsaboy din kami ng asin sa buong kapaligiran. Tiniyak na rin naming lahat na nakakandadong mabuti ang mga pinto at bintana. May kanya-kanya na rin kaming mga sandata para kung sakaling sumalakay ang amalanhig. Nang sumapit na ang gabi ay dinig ko ang tahol ng mga aso sa labas at ang kanilang pag-alulong. Kaya naman hindi ko hinayaang nakapatay ang ilaw nang sa ganon ay mawala kahit konti ang takot ko. Muli akong bumangon at tiningnan kung nakakandado bang mabuti ang pinto maging ang mga bintana. Nang masiguro kong sarado ang lahat ay muli akong humiga at pinakiramdamang mabuti ang paligid. Tinawagan ko si Mira nang sa ganon ay malaman itong nandoon na ang amalanhig. Hello? Mira, inaantok ka na ba? Hindi pa naman. Bakit ka napatawag? Hinaan mong boses mo. Siguradong nasa paligid lang ang halimaw. Hindi mo ba naririnig ang ingay ng mga hayop? Pasensya na. Oo, narinig ko nga. Gusto kong lumabas para tumakbo papunta dyan sa kwarto mo pero natatakot ako. Huwag na. Mas delikado. Yung plano natin, kailangan nang maisagawa ngayong gabi. Handa ka na ba? Hindi ko alam. Parang hindi ko yata kayang harapin ang halimaw na yun. Kahit naman ako, hindi ko kaya pero kailangan nating sumugal. Kailangan natin magtiwala kay Mang Nestor. Paano kung di niya tayo tulungan? Di matutsugi din tayo. Hindi tayo mamamatay, okay? Tayo ang bida dito. Loka, hindi ito ang panahon para maglokohan ha. Nandito na tayo sa bingit ng kamatayan, no? Yun na nga. Kung hindi pa ngayon, kailan? Kailan natin gagawin ang dapat nating gawin kapag naubos na tayo? Mia, Frenny, magtiwala ka sa kakayahan mo. Magtiwala tayo kay Mang Nestor. Alam kong hindi niya tayo pababayaan. Sige na nga, huwag mong patayin yung tawag, natatakot ako. Habang magkausap kami ni Mira, ay nakarinig ako ng ingay mula sa labas ng bahay. Umiiyak na rin ang mga aso, kaya naman tumayo na ako at lumabas ng aking silid. Tumungo ako sa kwarto ni Mira. Mira, pagbuksan mo ako. Ang lakas talaga ng loob mo. Ano, wala ka ba nakita sa labas? Hindi siya makakapasok sa bahay na to dahil maraming pangontra. Frenny, ayon sa research ko,
Ang amalanhig daw hindi takot sa bawang tsaka sa asin. Mas takot siya sa liwanag. Kaya hindi tayo dapat magpatay ng ilaw. Diyos ko, kung ganun ay kailangan nating buksan ng ilaw. Oo, kailangan buksan lahat ng ilaw sa buong kabahayan bago siya makapasok. Lalabas na sana kami nang makarinig kami ng pagpasag ng salamin. Marahil ay sinira nito ang bintana at doon pumasok. Nalinti ka na! Nakapasok na siya! Gagawin natin? Naku po, sana nandyan na si Mang Nestor. Ihanda mong sandata mo. Kailangan natin lumabas para buksan ang ilaw. Hindi tayo makakalaban sa dilim. Ito yung sandata ko. Baging lang yan. Anong laban yan sa amalanhig? Susubukan natin. Hindi to basta baging lang, Frenny. Ito yung baging ng makabuhay. Mabuti nga't naisip kong kumuha Pero ikaw ang gumamit. Natatakot akong lumaban sa kanya. Ano? Ako ang gagamit niyan? Loka ka talaga. Mas gugustuhin ko pang ito na lang itakang gamitin ko kaysa naman yung sandata mo. Sige na, Frenny. Walang masama kung susubukan natin. Dahan-dahan kaming lumabas. Para kaming akyat bahay na hindi maaaring gumawa ng kahit na anong ingay. Papunta na sana kami ng switch ng ilaw nang may biglang nagsalita sa aming likuran. Sa tingin niyo ba ay mabubuksan niyo yan? Napahiyaw kami sa takot ni Mira nang masilaya ng nakakatakot na wangis ng amalanhig. Mas lalo kaming nangatog nang tumalikod ito at unti-unting umatras papunta sa amin. Kaya naman naalarma kami at tumakbo papunta sa pinto. Mabuti na lamang at nasira ko ang kandado kaya naman nakalabas kami ni Mira. Frenny, bakit tayo lumabas? Pwede namang tumakbo tayo sa kwarto ko. Hindi pwedeng mapahamak sila, nanay. Tama lang itong ginawa natin. Kailangan natin gawin ang plano. Kailangan natin sandalin dun sa kinaroroonan ni Mang Nestor. Sigurado rin nandun na si Marco. Frenny, nakakatakot umahabol siya. Pero bakit paabante at paatras ang lakad niya? Nanginginig na ako. Tumingin ka lang sa daan. Kailangan na nating makarating doon. Malapit na tayo. Mabilis kaming tumakbo at pakiramdam ko nga ay hindi na sumasayad ang mga paa ko sa bilis ng aming pagkaripas. Takbo para sa aming buhay. Nang makarating kami ay nakala naming wala doon si Mang Nestor, ngunit sinitsitan kami nito kaya naman nagtago din kami sa kanyang kinaroroonan. Mabuti at ligtas kayong nakarating dito. Mang Nestor, nandiyan na ho siya! Huwag kang maingay. Ilang sandali pa ay nakarating na nga ang amalanhig. Hinahanap kami nito. Alam kong naririto kayo. Naaamoy ko ang sariwa at mabango niyong dugo. Huwag niyo na akong pahirapan pa. Nagugutom na ako. Mang Nestor, naamoy na tayo. Huwag kayong matakot. Kailangan niyong pagtibayin ang loob ninyo. Ito ang tamang panahon at oras para puksain na ang salot sa aming bayan. Si Marco ho nasan? Huwag niyo siyang alalahanin. Nandyan lang siya sa paligid. Hindi siya makikita at maaamoy ng amalanhig. May ibinigay akong proteksyon para sa kanya. Kung ganon, gawin na ho natin. Lumabas ako sa aking pinagtataguan. Pipigilan pa sana ako ni Mira pero huli na dahil nakita na ako ng amalanhig. Oo, ikaw pala aking iniirog. Umalis ka na rito. Hindi ko kayang saktan ka. Christian? Ikaw ang amalanhig? Nagulat ba kita? Oo, ako nga. Huwag kang mag-alala, hindi kita kayang saktan. Pero yung kaibigan mo, ibigay mo sa akin. Gutom na ako. Kung ganon, tama si Mang Nestor. Hindi kita dapat pagkatiwalaan. Hindi ko akalaing ako pala ang magpapasok sa halimaw na katulad mo. At nagpapasalamat ako dahil doon. Hayop ka! Pati ang lola ko pinatay mo! Dahil alam niya kung ano ako. Ayokong may humadlang sa ating pag-iibigan. Alam kong ako'y iyong minamahal. Kung mahal mo ako, hayaan mo sila. Sasama na ako sa'yo. Tatanggapin ko kung ano ka. Talaga? Gagawin mo yan para sa akin? Kung ganun may lumapit ka sa akin. Hindi na ako nagdalawang isip pa
na lumapit sa kanya. Mahigpit kong hinawakan sa aking likuran ang baging ng makabuhay. At sa kabilang kamay ko naman ay ang cellphone na handa ko nang pindutin ang ilaw. Ganyan nga, mahal ko. Sumama ka sa akin at bigyan mo ko ng maraming supling na kauri ko at magiging kauri mo nang sa gayon ay maghari tayo sa buong sanlibutan. Nang makalapit ako sa kanya ay hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Mabilis kong binuksan ang ilaw ng cellphone ko at tinutok sa kanya. Pagkatapos ay nilatig ko siya ng matinik na baging ng makabuhay. Nakita ko ang pagkalapnos ng balat niya at ang takot sa liwanag na nagmumula sa aking cellphone. Ito! Tanggapin mo tong hayop ka! Mahal! Aray! Bakit? Akala ko ba sasama ka sa akin? In your dreams! Kahit kailan hindi ako sasama sa halimaw na katulad mo! Lumabas na rin si Mang Nestor at tinalian si Christian. Ang akala namin ay doon na matatapos ang lahat, ngunit mabilis ang mga pangyayari. Nakawala ito sa pagkakagapos hanggang sa hindi na namin alam ang sumunod na nangyari. Mabilis niyang nahawakan sa leeg si Mira at iniangat niya yon sa ere. Pakawalan mong kaibigan ko! Nakikiusap ako sa'yo! Sige na! Hindi na ako maniniwala sa'yo. Isa kang lapastangan. Sige! Gagawin ko ng gusto mo! Eto na! Bibitawan ko na basta't pakawalan mo kaibigan ko! Sa tingin mo ba'y makukumbinsi mo ako? Mamamatay na ang kaibigan mo. Natakot ako dahil mas lalo niyang sinakal si Mira. Halos magkulay violet na ang mukha ng kaibigan ko. Kaya naman, hindi na ako naghintay pa. Muli kong sinugod ang amalanhig at hinagupit ng baging ng makabuhay. Hindi yon nagpapatinag hanggang sa mahawakan ako nito at ibinalibag sa lupa. Sobrang sakit ng katawan ko. Halos hindi na ako makatayo, ngunit pinipilit ko para mailigtas lang si Mira kahit na walang kasiguraduhan na ang lahat. Tigilan mo na sila, Christian. Ako ang harapin mo. Ikaw pala tanda. Hindi ka pa rin pala tumitigil. Kahit saan ako magpunta, nandun ka. Dahil ikaw ay aking kapatid, magpahinga ka na. Husto na ang iyong kasamaan. Bumalik ka na sa iyong lungga at huwag ka nang babalik kahit na kailan. Tama na ang pagtawag mo sa akin ng kapatid dahil hindi na tayo magkauwi. Gulat na gulat ako nang malamang magkapatid sila ni Mang Nestor. Si Mira naman ay nawalan ng malay. Kaya mas lalo akong natakot dahil buong akala ko wala na ang kaibigan ko. Paabanteng lumapit si Christian kay Mang Nestor. Nagbuno silang dalawa. Sinaksak ni Mang Nestor ang amalanhig hanggang sa tuluyan nitong mapataob. Kaya naman sinamantala ko yon. Sinakal ko ang amalanhig gamit ang baging ng makabuhay. Gigil na gigil ako habang sinasakal siya ng baging. Pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo sa mga mahal ko sa buhay. Mang Nestor, gawin niyo na ho! Mabilis na lumapit si Mang Nestor. Sinaksak niya ang amalanhig sa puso at paulit-ulit hanggang sa tuluyan na yung malagutan ng hininga. Kasabay noon ang pagbuhos ng masaganang luha sa mata ni Mang Nestor. Binitiwan ko lang ang halimaw nang masiguro ko na wala na talaga itong buhay. Magpahinga ka na, mahal kong kapatid. Sana ay mapatawad ka ng Diyos sa lahat ng nagawa mong kasalanan. Patawad ho, Mang Nestor. Huwag kang humingi ng tawad. Ako ang dapat na gumawa noon. Sige na, kailangan nyo nang bumalik. Buhay pa ang kaibigan mo. Paano ho kayo? Ako nang bahala sa kapatid ko. Ibabalik ko na siya kung saan siya nararapat. Nagpasalamat ako ng lubos kay Mang Nestor. Pagkatapos ay nilapitan ko na si Mira na buhat-buhat naman ni Marco. Sama-sama kaming umuwi sa bahay. Niyakap ako ng aking mga magulang nang makabalik kami.
2 araw makalipas ang nangyaring yon, pansamantala namin kinalimutan ang nakakatakot naming karanasan. Ipinagdiwang namin ang araw ng Kapaskuhan kahit na malungkot dahil wala na nga si Lola. Si Mang Nestor naman ay muli nang pinabalik ng aking ama. Humingi na rin siya ng kapatawaran kay Mang Nestor dahil sa maling pag-aakusa. Muli, maraming salamat po sa lahat ng nakinig sa aking kwentong ibinahagi ko. Maraming salamat din sa bumubuo ng channel ni Miss Anne. Naway marami pa hong sumubaybay sa magagandang kwento na ibinabahagi sa channel na ito. Lubos na gumagalang, Jaline. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, subscribe na. Click the notification bell para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood.